Hindi ko po pinag-screen. Nga pag-isip ko nalimutan ko na. Dapat kanina nung nasa CR ako pinaalala ng Lord sa akin. Ay, kita. Sinabi ko na siya darating. Kaya kung minsan kailangan talaga manager sa kita. Pero praise God, we would like to acknowledge the presence of our dear Bishop Federer. Sa kanyang pinakamayaman ng lahat ang pinakamayaman sa kagagama at sa CCCI. Pinakamayaman, talagang kayo ang pinakamayaman sa CCCI. Susunod ka. Diba? Yes! So, ang ating pong topic ay, ano mo na ba? Ang ating PowerPoint presentation. So, sa Tagalog ay, asin. Sino po nakakita na ng asin? Of course. Bawat isa sa atin ay nakakita na ng asin na natagamit na ng asin. So, interaction muna tayo ngayon mga kapatihan. Saan po ba, kapag mag-isip tayo ng mga pinaggagamitan ng asin? Okay. Isa-isa. Ano? Ginagamit sa ulam. Pampalasa ng ulam natin. Yay! Pampalasa daw. Pambigay na. Dito naman po, saan po gamit ang asin? Pampalasa. Pang-preserve. Ano ba? Yun lang, pampalasa, pang-preserve. Hindi pwede. Sino ba? Ito iba. Pang-sausaw sa mangga. Bakit kaya pang-sausaw sa mangga? Para makakit yung asin o para mas lalong lumabas yung lasa ng mangga. Hindi na sa mangga, iba pwede na sa pakwan. Pag medyo hindi mo maintindihan yung lasa ng pakwan, kukuha ka ng asin sa sausaw sa asin. Mas nararamdaman mo, lumalabas yung sarap ng pakwan. Yan. Ano pa po? Ito naman ulit. Pagdaing preservative na rin naman eh. Pagdaing iba preservative na rin. Okay, anyway, ang atay man. Ano po, ate? Pickle? Ano yung nilagay din na ano? Maraming asin. Okay, ate. Sorry po. Dito naman! Panggawa ng itlog na mahala. Pinababat sa asin, panggawa ng itlog na mahala. Okay. Marami pa yan eh. Ay, itlog. Panggalo. Okay, tama diba? Tama diba? Tama yun. Okay. Maligo ka sa dagat ka, may kurikong. Ito yan na. Disinfect na. Pampatay na bacteria. Yan. Tama tayo. Si ano daw, si Man? Pampatay na bulate. Kaya ilan. Tama yun, di ba? Kasi lalo na sa probinsya yung pag may nakita bulate, kung nakakasista yung bata kami, lalo niya nakasita yung bulate para mamatay. Ginagamit sa pag-ipal sa mga sa hindi mo nakita dyan. Patagal sa bulat. Dami no? Dami pa nagamitan ng aking siya po. Yung ating kasi nakapagpapababa ng temperature. Ang bawat ice cream. Yung ice cream, para hindi ba kung nalalagyan ng ating makaigit, para hindi ba yun? Yung baba kasing temperature kung nilalagyan mo. Kaya saka hindi ka agad matunaw yung yelo. Paligid nila may at paligid mo na lang na may asin. Sino?
Ano ba? Retention ng water sa katawan. Ano ba? Oh, galing ha? Madami. Okay. Retention ng water. Paano yun? Nag-intake ka na Mayroon pang absorbing. Saan ba? Artificial rain. Ano ba? Pang-alis ng pain. Pang-alis ng mansa? Oo. Paano? Kasi kalamansi. Anti-rain. Okay. Ay, kung yan lang na lang po, malilang. Sa pagkain, para hindi sa makita ng bacteria. Oh, tama yun. Kaya preserve natin yung ano. Sinanay! Oh, okay. Pag wala kang toothpaste, kaya na sinanay. Oo, sa probinsya, di ba? Ay, nasa mukha ko na po nun eh. Nung ako yung yata. Sino pa? Paris ka! Dito pa pa inyo tinanggalan, di ba? Basta ang ng bakterya. Pampakinis! Pampakinis! Si Ate Linis, dami o? No? Sa? Ayun, kasama na siya sa araw. Pa-artwork na siya sa araw. Ano pa? Pang-una. Sabi nga nila, nagbibil na atin. Oh, yun, hanap buhay, maraming pa to. Ano pa? Ako na natasabi ko no, iba, pampalis na ng tao pala yan, nagamit ang anti-pagtanggal o palis. Sa chicken, pag itinulasan ko yung ano yung pangalis na lansa. So, napakarami po gamit na asin sa ating kapaligiran o kahit sa ating bahay. Ilan po ba? So, bakit ba natin pinag-uusapan ng asin? Ano kinalaman ng asin sa ating service ngayon? Eh, yung walang asin ang sa kusina natin. Bakit pinarating natin sa church ang asin? Bakit nga ba? Kasi po, sabi ng Bible, napaka-importante sa Diyos na asin. So, bakit kasi tingnan mo natin, nung during mga physical times po, ang asin ay ginagamit na. Katulad na ng mga sinabi natin kanina, ang asin ay ginagamit for seasoning. In physical times, salt was used for several purposes. Number one is for seasoning. Yan. Nasabi na po natin yan, nilalagyan ng yung ibang ulam para mas lalong sumarat. Number two is for preservative. Pinipreserve niya yung mga pagkain. Sabi nga ni Alvin, para hindi kapitan ng bakterya, so mas kailangan nila ng asin. Mas natatagalan yung buhay ng isang pagkain, let's say, baboy, isda, pag nilagyan mo ng asin, hindi sila kakapitan ng mga
bacteria agad. So, mag-preserve sila. Next is for disinfectant. Yon, sinabi ko po kanina, pag-linis na susugat, pagtanggal ng mga bakterya, sa panggaling ng ito, hindi ba pag nasakit yung ating lalamunan, nagmumumot tayo ng maligaw na tubig na mayroong asin. Disinfectant. Number 4 is for Buria. Yung sinabi ni Ray kanina. Doon po, during physical times, ang mga patay po, nilalagyan ng sabi-sabi mga incense spice, doon po ay may kasama asin. So, ginagamit din po, buhay, matay. So, maraming gamit ang asin. Ang number 5 po ay for unit of exchange. Noong unang panahon po, ang asin ay ginagamit sa kalakal. So, pag may pipinin ka, pag-exchange, pwede mong ipagpalit ang asin. So, nung physical time, napakahalaga talaga ng asin. Trivia lang po, ang pinakamahal na presyo ng asin ay nakatagpuan sa Denmark. Ang presyo nun ay 1,400 pesos per kilo. Denmark po, 1,400 pesos. Yun po ang pinakamahal na presyo ng asin. At number 6, melting ice. Yun po yung sinabi ni Kuya Dante. So during physical time, yan po ang mga formulas ng asin. At napakarami pa rin po, kahit ngayon yung mga sinabi natin, yung dami pa rin natin nasabi, at may ilang pa tayong mga bagay na hindi nasabi. So bakit ba? Kailangan natin pag-usapan ang asin. Kasi sinabi ko po sa inyo kanina, nasa panahon sa Diyos, napaka-importante ng asin. At makikita po yan natin dito sa ilang mga references sa Bible. Tingnan po natin sa Job. Job 6:6, is tasteless food eaten without salt? So, si Job po ang natanong, yung mga wala ng lasang pagkain ay hindi nilalagyan ng asin. So, tayo po, diba, nilalagyan ng asin ang isang bagay, isang pagkain pag hindi masyadong masarap ang lasa. So, Job 6:6, binanggit po doon ang asin. May asin din pala sa Bible. Sa susunod po, naman susunod na verse? 2 Kings 2:20 and 21. Si Elijah po yung healing of the water. Mayroon po silang tinignan na isang lugar. Sabi ng mga kasamahan ni Elijah, maganda yung lugar. Productive lang ang land. Kaya lang, yung tubig ay madumi. So, ang sabi ng Lord kay Elijah, kumuha ka ng bagong lalagyan, lagyan mo na asin. So, mayroon din pong word na asin sa 2 Kings 2:20-21. At pagkatapos mo ilagay yung asin dun sa bowl, itapos mo dun, ihapit mo dun sa tubig, at yung tubig ay magiging malinis. So, nakapagpalinis po ang asin dun sa tubig during biblical life. Sa 2 Kings 2:20 and 21. Tama po, ano ba bang word? Pwede natin makita ang word na asin. Sa Leviticus 2:13. Sabi yan, season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings. Add salt to all your offerings. So, noon po, ang Lord ay nag-require ng mga offerings. Mga animal offerings. May goat, kung ano-ano pa mga hayop. At sabi ng Diyos yan, huwag